Ang ginawa po, naging hari siya. Pero anong nangyari? Bakit siya pumangit? Dahil disobedient siya. Kaya kapatid, napakahalaga sa isang Kristiyano ang pagiging masunurin. Sabi nga, sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, yan, kung gusto mong gumanda, i-quote mo ito. Pakibasa, 1, 2, 3, right! But Samuel replied, "Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as is obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams." Hallelujah. Pagsunod lang, kapatid. Wala nang iba. Yun ang susi. Sumunod ka. Sumunod ka lang. Sabi niya, mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog? Alam mo, kahit ang ganda-ganda ng boses mo, kung wala kang pagsunod, ang pangit-pangit mo pa rin sa harapan ng Diyos. Kahit gaano mo katalino, gaano mo kagaling, kung wala kang pagiging masunurin, ang pangit mo pa rin. Kung wala kang humbleness, ang pangit pa rin. Kaya kapatid, obedience. Ang siyang nagpapaganda. Parang sumpo yan. Alam niyo yung zoom? Palapitan, palayuan. Kitang-kita ang iyong kagandahan kapag marunong kang sumunod sa leader mo, sa pastor mo. Sa nakakatanda sa'yo. Yan lang ang susi kung paano mananatili ang kagandahan sa atin. Basta ikaw. Basta't ikaw, Diyos. Ay kasama. Sabi nga ni Prophet Samuel, kahit anong gagawin mo, sabi niya gano'n, ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa mga handog. Tingnan niyo po doon, ang pagsunod, mas nakakabuti po yan. Mas maganda po yun kaysa sa kung ano-anong anong binibigay mo. Alam niyo kapatid, kahit sa pakikinig, ang ganda-ganda mo kaya tingnan kapag nakikinig ka at sinasagawa mo. Kaya ang isang Kristiyano na hindi marunong sumunod, hindi marunong makinig, ang pangit. Sabihin mo, hindi ako yan. Hindi ako yan. Huwag mong sirain ang kagandahan na ibinigay ng Diyos sa'yo. Amen. Grabe. Sinabi ni Yahweh, ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa sa paghandog ng mga taba ng tupa. Kahit ano man, yung gagawin mo na yan. Kahit ano pang offering, kahit ano pang mga seremonyas gagawin mo kapatid, kahit ano pang mga style na gagawin mo. Pero mas nakakaganda kapag marunong kang makinig at sumunod kay Yahweh. Amen. Alam kung bakit? Tulad ng sinabi nga ng Lord sa akin, ang nakita niya napakaganda sa akin, o tingnan napakaganda, walang pangit ha. Ang nakita niya napakaganda sa akin, yung marunong akong sumunod kahit hindi ko alam. Kahit sinabi lang kahit sa maliit na bagay sa tinig. Katulad example ko, katulad ni Sister Lulani, isa po yung saksi no. Nung pagbukas namin ng outreach sa One Child, sinabi ng Diyos sa akin, bigyan mo, Saturday po yun nung ako'y nagdi-devotion, punuin mo ng instrumento. Imagine mo yun. Bibili ka ng speaker, bibili ka ng electric drum, bibili ka ng lahat-lahat ng gitara, bass. Alam ni Sister Lilani yan, alam ni Pordala, sa pagbili namin ng bass, 10 cents na lang natira sa bulsa ko. Ubus, nagbibilang po sila. Fender pa yung Fender pa po yun. Nag-withdraw ako sa savings ko, nagpatibong sahod ko. Kinulang. At doon napatunayan ng Diyos, sabi niyang gano'n, alam mo, yan ang nagustuhan ko sa iyo. Dahil marunong kang sumunod. Kaya mo kapatid, kahit gaano mo man kaliit, ano man ang status mo, hindi ka man college graduate, pero kung nakikita ang pagiging masunurin mo, ang ganda-ganda mo. Amen. Lahat ng pabor ibibigay ng Diyos sa iyo. Kahit sino pang hahadlang at pipigil sa iyo, walang magtatagumpay. Alam mo, beloved,
Pag dumaan ka, pag nandyan ang harap, sa harapan ka ng maraming ng mga anghel, pati demonyo mga ngato sa'yo. Bakit? Kasi nagniningning ang kagandahan mo dahil sa pagiging masunurin mo sa Diyos. Sikreto ng kagandahan, obedience. Walang iba. Napakalinaw dito sa 1 Samuel chapter 15 verse 22. Lahat ng bagay. Sabi ng ganon, does the Lord delight in the burnt offering and sacrifice as much as obeying the Lord? Sumunod ka lang. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, pagsunod, hindi ko naman pinangarap na magiging pastora, may reverend, magiging sa school ng Covenant, magiging teacher. No, hindi ko pinangarap. Pero dahil sa pagiging masunurin na alam niyo, ang stepping stone mountain, sinabi ng nanay ko, ingatan mo ang pangalang dala-dala mo. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pinalitan kasi iniingatan ko. Kaya nanatili pa rin. Andrea Nicolas Meliesa. Nung ako isinilang pangalan ko, Nicolas Andrea Meliesa, hanggang ngayon, ganun pa rin, walang pagbabago dahil iningatan ko. Masunurin ako. Kaya kayo dyan, ha? Una pa lang, nag-disambay kayo. Pero, yan ay sa ng magulang. Pero sa Panginoon sinabi ng Diyos, go and multiply. Amen. Amen. Ayun ba si Lord? Amen ba? Busy ka ng spiritually, pareho po yan na maganda. Amen. Pero huwag niyo akong gayahin. Talagang masunurin ako pareho. Amen po ba? Kaya pinananatili ko kagandahan ko. Huwag kayo magtaka. Kaya idilat niyo lang ang mata niyo. Amen? Hallelujah. Kaya mga beloved, dito na po tayo sa conclusion. Matutuloy na yun. Sabi ko napakaikli lang. Dahil application na sa inyo eh. Amen. Read the Word of God at sundin nyo. Yun lang application, hindi ko na kinakailangan kasi yun ang napakasimple. Sumunod ka lang. Dahil ang nagpapapangit po dito, yung hindi ka marunong sumunod. Kaya yung natutunan nyo, kahit ang dami-dami kong ibigay na verse, ang dami-dami kong ipaliwanag, kung hindi nyo naman susundin, walang kwenta ang pagtayo ko dito. Kaya mas okay sabi nga, one word from God is more than enough to change your life. Amen. Eh kung gusto mo ng marami, nagpapatunay na matigas ang ulo. I have confidence. Amin ba? I have confidence na masunurin kayo, kaya simple lang katuruan. Ba? Ang bilis! Actually, pag nagtuturo ako, 2 hours, 1 hour and a half. Pero ito, tingnan mo, agasim. Agasim. Agasim na. 20 minutes lang, 45 minutes. Wala pa, no? Wala pa. O, tingnan nyo. Hallelujah, pumihin ng Diyos. Conclusion, when the time is right. Ano sinabi nga nun? When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Amen. And this is the right time for you. I said this is the right time for you. Hallelujah. The least of you will become 1,000. Yes. It's the Tingnan niyo po. and mighty nation. Hallelujah. The least of you will become 1,000. The smallest, a mighty nation. I am the Lord, and each time I will do this. Wow. Kaya beloved, this is Glory. the right time. Yes, Lord. Yes, Lord. Stand firm. Hallelujah. Ipakita mo ang tunay na kagandahan. Yes. Patutunayan mo dahil ang panahon nakatakda na. Amen. Yes. Huwag ka nang magtago doon sa kasinungalingan. Huwag mo nang itago ang sarili mo na ganyan ka, na ganun ka, kung sino man may sabi. Huwag kang maniwala. This is the right time. Tumayo ka. Panindigan mo. Huwag mong sabihin na hindi ko kaya. Huwag mong sabihin na, ay ganito, ganyan. Kapatid, this is the right time for you and for me and for us. Amen. Huwag ka nang magdahilan kung magdadahin ka, papangit ka talo. Kaya kung gusto natin gumanda lalo, gumaganda ng gumaganda, sunod lang, sunod. Yes. Huwag kang lumayo. Kaya ang salita ng Diyos, kahit isang salita lang yan, kahit simple lang yan, kahit mababaw lang yan, sundin mo
Kapatid, sino dito naniniwala maganda ka? So naniniwala kayo na lahat na nakatabi mo ay maganda? Amen! Kamayan mo! Kamayan mo! Kamayan mo! Hallelujah! Kamayan mo! Pastora! Hallelujah! Bakit ko nasabi na ang ganda-ganda mo? Sabi po sa Book of I praise you because I am fearfully Awit 139 verse 14. Pakibasa, lakasan nyo. 1, 2, 3, run! I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Hallelujah! Ikaw yun, kapatid. Amen. Kaya pagandahan mo. Hindi lang basta-basta na maganda. Katakot-takot mo maganda. Katakot-takot. takot sila. Kaya tulad kanina sa labas pa lang pagpasok ko, parang sa ko nakakita ka ba ng multo? Hindi rin. Sa ko, ako nga pala katakot-takot pa lang pagkandahan. Amen. Kaya beloved, tandaan niyo po yun. Your works are wonderful. Amen. I know At that. ito ang gusto kong maitatak sa puso niyo. I know that full. Confidence. Yes. Full of confidence. Yes. I know that full well. Ipaglalaban mo yan. Kahit ano pa ang sabihin ng iba, ipaglaban mo yan. Kahit ano pa ang paghahadlang, ipaglalaban mo yan. Bakit? Alam mo kung anong kalooban ng Diyos sa'yo. Alam mo kung anong pagkatawag ng Diyos sa'yo. Alam mo kung anong pagkalikha ng Diyos sa'yo. Alam mo kung anong purpose ng pagkatawag ng Diyos sa'yo. Ipaglaban mo yan. That is your beauty. Amen. Hindi ka ginawa ng tao, gawa ng Diyos yan. Kaya kung marami pang nag-aagay sa'yo, praise the Lord. I praise you. Kaya awitan mo na ng awitan ng Diyos. I praise you, Lord. I praise you, Lord. Kahit may kumukontra, sabi mo, I praise you, Lord. Kahit may pumipigil, I praise you, Lord. Pag hindi naniniwala, I praise you, Lord. Bakit? Alam mo, ang ganda-ganda mo. Alam mo bakit may mga kontrabida sa buhay? Hindi nila matanggap na ang ganda-ganda mo. Amen.